Ay, oo nga pala, baka ito talaga yung gusto mong pangnegosyo, yung maliit ang puhunan at malaki yung kikitain mo. Ayan po sa ating screen. Ayan po ang lahat ng total ng ating puhunan, ating iyong kikitain kada araw, at iyong maaaring pang kikitain po sa isang buwan. At sa 1 kilo lang po yan ha. Paano pa kaya kung makagawa ka dito ng 2, 3 kilo or mahigit pa, malaki yung kikitain mo at talaga namang dudoble ang inyong kikitain dito. Yung total na puhunan na nilagay ko sa ating screen ay mataas na po ito na pagka-compute ko. Kaya kung ito talaga yung bit mo, samahan mo ako at tapusin mong panoorin itong video. Sa ating simpleng recipe ngayon ay gagamit lang po tayo dito ng marshmallow at saka yung ating breadcrumbs, kaya huwag na nating patagalin. Simulan na po natin. So dito na-prepare ko na po yung ating mga ingredients. Hindi po tayo dito maglagay ng large shortening. Mga langga, kailangan po talaga natin itong margarine. Hindi talaga pwede itong mawala ha, para iwas kunat po yung ating dough. Kasi may nagtatanong sa akin ma'am, pwede ba yung margarine na lang? Ma'am, pwede ba yung lard na lang? Mga langga, kahit isa dyan sa kanila, pwede. Basta may nilagay po talaga kayo either lard or margarine. Kasi pag isa sa kanila dyan ang nilagay mo, talagang siguradong hindi makunat ang iyong dough. At sa mantika po natin, na-explain ko na rin dati sa ating video ha kung anong purpose dito yung mantika natin. Bakit pa maglalagay ng mantika? Sa mantika lang naman ito lulutuin. Alam nyo mga langga, explain ko lang ha. Kahit baker na po ako, nag-try to error pa din ako. Kasi nag-try kasi talagang ako yung ating dough, hindi ko talaga nilalagyan ng lard or shortening or margarine. Sinadya ko talaga, hindi talaga maganda yung kalalabasan niya. Makunat na talagang hindi po makakain yung ating tinapay. At yung ating namang itlog at saka yung ating oil, talagang importante talaga malangga. Nag-try to error na din ako dyan. Hindi po ako naglagay ng oil, hindi po ako naglagay ng itlog at pinirito ko po yung ating dough. Ang kakalabasan niya mga langga, yung ating dough, yung naging masipsip siya ng mantika, nagmamantika siya. At ang pangit ng kanyang alsa pag walang itlog. At kung wala namang mantika, pag naluto, sobrang may mapapansin mo talaga may kulang talaga sa iyong ingredients na nilagay. Kaya ganun kahalaga po yung mga ingredients natin na nilalagay natin sa ating dough mga langga. Hindi pwedeng mag-substitute kung kailangan. Sa ating harina naman dito, kung gagamit kayo ng all-purpose flour lahat, ay kailangan yung tubig ninyo ay 1 cup lang at kalahati. Kasi yung ating all-purpose na harina ay kaunti lang yung tubig na kailangan yan. At may nagtatanong din kung pwede ba dito yung 3rd class flour. Mga langga, hindi po pwede yung 3rd class. Kung gagamit ka dito ng 3rd class, sa 1 kilo po natin ay maglagay ka lang ng 300 grams. At lagyan mo ng 1 teaspoon ng baking powder langga. At ayan na po yung putol ng ating dough. At depende na rin sa inyo mga langga kung ano kalaki yung putol ninyo. Kung ilang gramo po. At nakagawa po tayo o nakaputol po tayo dito ng 60 na piraso sa 1 kilo po natin na harina. At pagkatapos nating putulin, ito po yung ating gagamitin mga langga. 35 pesos lang po ito, yung ating bili ng ating marshmallow at hindi po natin ito mauubos. At kailangan po maisara natin itong mabuti yung ating dough para hindi po lalabas yung ating marshmallow pag naluto. At hindi din masayang. 1 piraso lang na marshmallow yung ipalaman natin dito at kayo depende na sa inyo kung idalawan nyo at magdagdag na din kayo ng inyong presyo. Ang kagandahan dito mga langga, yung ating marshmallow is magme-melted po ito sa loob. At ito na mga langga, napalaman na natin lahat. Hindi po nauubos yung ating marshmallow at pagkatapos po, banyahan lang po natin ng margarine large shortening yung ating plansa or ating tray. At paalsahin lang po natin ito mga langga, ang ating dough ng 2 hanggang 3 oras. At depende po sa ating room temperature. Ayan na po, medyo malalaki na ang ating dough. Pwede na nating lutuin. Pinaalsa ko lang ito ng 2 oras at 35 minutos. At kailangan mga langga, ang mantika natin dito ay talagang mainit na mainit po. Madali lang itong lutuin mga langga kahit medyo malalaki. Ito pong kailangan natin na pagka golden brown yung pagkaluto niya, tansyahin nyo lang. Pagka medyo golden brown na, ibaliktarin nyo at saka hanguin. At kailangan talaga mga langga, golden brown po talaga, hindi pwede dito yung maputla. Yung maputla pa. Ayan po. Ayan, pwede na yang sa ibabaw. Ayan na po. Iyan ka golden brown mga langga yung ating donut. At kahit mainit pa, pwede na tayong mag-spread ng condensed milk. Mga langga, kaunti lang po talaga yung magagamit natin dito na condensed milk para lang po dumikit yung ating bread
breadcrumbs na ilalagay natin dito. Yung ating marshmallow hindi po natin naubos at yung ating condensed milk dito talagang kaunti lang po talaga yung nakukuha natin kasi 1 kilo lang naman ito. At yung ating breadcrumbs dito mga langga, hindi po natin ito mauubos. Marami pa po ditong matitira. Kaya po yung ating puhunan ay maaari pa pong bumababa. Bumaba pa yung inyong puhunan. At kayo pwede nyong ibinta ito ng higit pa sa 10. Depende na sa inyo mga langga. Basta ako nagbibigay lang po ako ng ideya. Dahil po doon sa ating school canteen, ibawal po yung plastic na pangbalot daw sa ating school canteen. Ito po yung diskarte natin. At mahal din yung parchment paper bag. Yung ating parchment brown paper ay ito hinati-hati ko lang. Diskarte na lang po mga langga. Ang kagandahan po dito yung ating marshmallow is nagme-melted po talaga sa loob mga langga. At ang ganda po ng texture ng ating dough at sakang lambot po. Ayan po. Ang lambot talaga ng ating dough. At ito po yung natira sa ating breadcrumbs. Hindi po talaga nauubos. Marami pa pong natira mga langga. Sana nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng ideya. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating video recipe ng ating tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!